Ngayon mga paps, i-compare ko naman itong dalawang jump starter na to. Ito yung mas mahal, mas mabigat, at mas solid ang build. Ito naman, yung mas mura, medyo magaan, pero pareho itong kayang mag-start ng diesel car or gasoline car. So nasa sa atin na lang kung ano yung option natin dito sa dalawa, no. Pareho naman silang nagpe-perform. Pero siguro unahin ko muna tong mas mahal. Ang gusto ko dito sa mas mahal na jump starter, yung kanyang cable is merong safety. So kung nagkabaliktad man yung kabit ninyo, hindi masisira yung sasakyan ninyo. Okay? Then, ang maganda dito, pag sino-charge to, USB Type-C lang. Yan. Yun nga lang, ang hindi ko na nagustuhan dito, iisa lang yung kanyang output para sa USB charger. Pero okay lang yun. Wala namang problema doon. Then, pwede kang magkabit dito nung 12 volts na socket. Kumbaga, meron siya nung bilog na pwede kang maglagay kung ano man yung gusto mong ilagay. So, yun yung nagustuhan ko dito. Solid yung build. Medyo mahal lang. Okay? Then, ito namang mura. Okay? Ang problema lang dito ng konti, hindi ka pwedeng magkamali sa paglalagay sa battery kasi wala siyang safety features. Pero kaya nito mag-start ng diesel na sasakyan. Okay? Ang medyo issue lang dito ng konti, pag sina-charge kasi to, kailangan dun sa 12 volt socket ng sasakyan natin. So yun yung medyo problema. Ang nagustuhan ko lang naman dito, yun, apat yung kanyang pwedeng saksakan ng USB kung kailangan ninyong mag-charge. And yun nga, sobrang affordable. So yun yung comparison ko nung dalawang jump start na to. Parehong kaya mag-start ng sasakyan. Parehas namang may ilaw. Ewan ko kung bentahe ba yung ilaw na yun, pero parehas silang maganda. Parehong nagpe-perform. Alam ko hindi naman to masyadong requirement sa kotse, pero ma-appreciate mo na meron ka nito pag ayaw na mag-start yung sasakyan mo at ang cause ay lobat na battery or sirang battery. So yun mga paps, ito yung dalawang jump starter na kinompare ko ngayon.